Number 2, second principle, Job chapter 2 verse 10. Shall we receive good at the hand of God only? And shall we not receive evil? Ito yung sagot ni Job sa kanyang asawa. The second principle about the perseverance of Job, pakisula, in times of silence, learn to surrender. Ang itinuturo kay Diyos, hindi lang pagiging steadfast. Tinuturuan din siya to surrender. Job did not understand everything. Dahil ang alam niya, may takot siya sa Diyos. Namumughi siya sa kasalanan. Lumalakad siya ng matuwid. Araw-araw siyang nananalangin at tumutulong sa mga nangangailangan. Kaya nang dumating yung mga bagyo ng pagsubok sa kanya, he did not understand everything. But still, he trusted God anyway. Sometimes perseverance is not loud. It's just a quiet obedience. Kapag may mga nararanasan tayo at mga pinagdadaanan tayo na hindi natin naiintindihan, simple lang ang dapat nating gawin. Matuto tayong sumunod, magtiwala, at ibigay sa Diyos ang ating pinagdadaanan. Anong sabi ng kanyang asawa? Curse God and die. Kita niyo, mismong asawa ni Job, nang mawala ang kanyang kayamanan, nang mawala ang kanyang mga anak, nang mawala ang kanyang kalusugan, nang mawala ang kanyang mga kaibigan, lakat nawala. Loss of wealth, loss of loved ones, loss of health, loss of friend, pati asawa niya nawala. Sabi ng asawa niya, curse God and die. Alam niyo kung ano ginawa ni Job? Job chose to surrender over sarcasms. Instead na magalit, instead na magreklamo, instead na magtampo siya, isinuko niya sa Diyos. So surrendering, it means, I don't get it, but still, I will trust God. Yan ang ibig sabihin ng surrendering in times of silence. Na kahit hindi mo naiintindihan ang iyong mga pinagdadaanan, na kahit hindi mo naiintindihan ang mga bagyo ng buhay, ang mga lindol ng buhay, ang mga baha ng buhay, you will still choose to trust God and to surrender it to God. Silence doesn't mean weakness. Ang pagiging tahimik natin ay hindi nangangahulugan ng ating kahinaan. It only means we are strong enough to trust God and not to argue with God. Yun ang ibig sabihin ng ating silence. Hindi ibig sabihin tayong nangihina. Hindi ibig sabihin tayong mahina. Kundi tayo'y napakalakas at napakataas ng tiwala natin na kahit hindi natin naiintindihan ang lahat ng bagyo ng buhay, ay nagagawa pa rin nating magtiwala sa ating Diyos. Take note, if you will only trust God when it is good, that is our preference. But when we choose to trust God, when it is painful, ang tawag natin dyan, perseverance. Kaya kapatid, kaibigan, in times of your silence, kapag meron kang mga nararanasang hindi mo naiintindihan, hindi mo kayang maipaliwanag, at halos sinisisi ka na, kinukutya ka na, at hinuhusgahan ka na ng ibang tao tulad ng asawa ni Job, in times of silence, learn to surrender it to God. Kapatid, ibigay mo sa Diyos. Isuko mo sa Diyos. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng iyong pinagdadaanan.